Kahapon ay minarkahan ang ika-100 araw ng paghagupit ng bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Sa kasalukuyang tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Tinataya na sa 6,201 ang nasawi at 1,785 ang nawawala. Mahigit 28,000 ang sugatan. Mahigit 3 milyong pamilya naman ang apektado. Mahigit 870,000 pamilya ang displaced o walang tirahan. Umaabot naman sa mahigit 39 billion pesos ang kabuuang pinsala ng Yolanda. Patuloy na nakatutok ang rehabilitation SAR na si Secretary Panfilo Lacson sa konstruksyon ng mga nasirang infrastruktura sa mga naapektuhang lugar. Sa kabila ng mga estatistikong huling inilabas noong January 29, sinabi ng palasyo na hindi pa rin tapos ang pagbibilang ng mga nasawi. Patuloy pa rin may mga katawang natatagpuan 100 araw pagkatapos ng trahedya. I don't see any reason why it should be stopped kung merong factual situation na meron. I-report naman ng NDRRMC and it will be known to the public. Ilang mga mambabatas naman ang nakukulangan sa isinasagawang reconstruction at rehabilitation sa Eastern Visayas. Tila nagiging mabagal daw ito dahil sa pamumulitika ng national government. Kasi nakikita natin masyadong hinahawakan masyado yung mga line agencies, pero yung mga local 24/7 nandun sila eh. Kaya pag in-empower mo, dinownload, decentralize, dinevolve mo lahat, di mas mabilis. Let the local officials handle the job and not from Manila, not from any reconstruction SAR, and be accountable. Sa kabila ng mga batikos, determinado ang pamahalaan na ipagpatuloy ang kanilang trabaho na makabangon muli ang Eastern Visayas. National government is on the ground. The government sector are all on the ground. DSWD, DOH, DPWH. We are determined to rebuild in Eastern Visayas. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsite.